Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Genesis Salazar. Yan, so i-check natin ngayon yung mga parts na naka-install dito. Kaya mag-start na tayo. So Idol Genesis, no, before tayo mag-start, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Pangalawa na po, sir. Ano po yung una yung Rigid MTB? Toxic Hunter. Toxic Hunter. Tapos ito yung pangalawa, no? So next question naman, Idol, ano yung intended purpose mo naman dito sa Rigid MTB mo ngayon? Pang exercise, pang long ride, saka siguro pang gala. Panggala, no? So next question naman, Idol, bakit ka nag-opted sa Rigid MTB? Hindi ka nag-opted sa road bike? Ng maintenance, saka budget lang. Okay, more on budget friendly kasi, no? So yun yung resident purpose ni Idol Genesis dito sa kanyang Rigid MTB ngayon, no? So Idol Genesis, mag-start na tayo sa XC Hardtail mountain bike frame mo. So anong brand ng model ito? Ng Mountain Peak Aero. Ayun guys, no? First time na ako nakapag-bike check na ang frame is Mountain Peak Aero. Ayan, kung titignan natin, parang katulad to ng Toxic Brandon na may hump doon, no? Ayun, so ito nga yung Mountain Peak Aero na XC Hardtail mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Pang 27.5, Idol? 27.5 po, sir. Then ang ano pala size nito? Medium? Medium 16. Ayun, size medium or size 16. Then ang head tube nito pang tapered. Then ang cable routing naman nito sa FD tsaka sa RD internal, pero sa rear brakes external. Then ang bottom bracket shell naman nito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa 31.6 mm diameter na seat post, pero nakikita ninyo na iba yung diameter, mamaya talakayin natin, no? So next naman itong dropout naman ito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount naman ito is post mount. So next naman itong kanyang MTB rigid fork. Ito yung Mountain Peak RGF 627, no? Opo, sir. Na 27.5 na hindi suspension corrected. So napansin ko pala 27.5, 27.5. Yung gulo mo 29, no? 29. Ayun nga, no? So mamaya tingnan natin yung clearance dito sa between do sa gulong niya tsaka doon sa frame at tsaka sa fork, no? So ituloy ko muna to sa rigid fork. Ito nga ulit yung Mountain Peak RGF 627 aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at tsaka yung blade length nito. Then ang steerer tube na to, since na quick release yung drop out, straight or non-tapered yung steerer tube. So nag-install siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Aero. Then ang yung disc brake caliper mount din naman ito is post mount. So next naman, Idol Genesis, sa cockpit na mountain bike mo. So mag-start muna tayo sa handlebar. Sa handlebar po, Sagmit Shadow. Sagmit Shadow, no? Gaano kalapad ito, Idol? 685. 685. Ano yun? Iniklian mo lang? Iniklian ko na siya, pinutulan. Bali na sa 700 mm ata mahigit. Ayun, so iniklian pala niya to, no? Then ito pala to, aluminum ito, then straight bar ito na may konting back sweep. Then ang diameter nito is 31.8 mm. So next naman ito kanyang handlebar grips. Ito yung Rock Bros, no? Kung hawakan natin, yun, malambot and grippy. Yan, maganda yung pagka-feel ko dito sa Rock Bros niya na handlebar grips. So next naman ito kanyang stem na aluminum. Ito yung racework, no? Pangalawang racework to, pero ito nakita ko na yung buong label, no? Decals. Idol, ano pala yung angle nito at saka yung haba? Ano siya, ng 100 mm yung haba, tsaka negative 20. Ayun, negative 20, no? Bira lang makakita ng negative 20 na angle. Usually kasi negative 17 o negative 7 o negative 25. Yan, no? So ito yung kanyang stem, no? So next naman ito kanyang tapered headset. Ito yung Mountain Peak na seal bearings. Yan, so next naman ito kanyang seat clamp. Ito yung Toxic na aluminum. So ito is Allen type, then ang diameter nito is 34.9 mm. Yun, so next naman ito kanyang seat post. Ito yung Toxic na carbon fiber T800. So ito naman is 27.2 yung taba, no? So nakita natin na meron siya naka-install na adapter. Ano nga ulit ang tawag dito, Idol? Shim. Yun, tinatawag pala to na shim adapter, no? So 27, supposedly pang 31.6, pero naka-install na seat post niya is 27.2. So tanongin kita, sa history na paggamit mo nito, never ka bang nadulas dito? Hindi naman po, sir, kasi yung nirecommend mo na rubber... rubbing compound. Rubbing compound, yun yung in-apply ko dyan. Effective naman pala, no? Naman po. Ayun, effective naman pala kahit na ito kasi carbon, no? Magkaiba kasi material, no? Carbon. Carbon to, tapos ito aluminum. So effective pala yung kahit na magkaiba yung material, effective pala yung rubbing compound, no? Ayun, so itong seat post niya 400 mm, no? 400 mm. Ayan, 400 mm yung haba. Then zero setback na may dual bolt clamping system. So next naman ito kanyang saddle, ito yung Toxic, no? May butas sa gitna, malambo at
less lambot kasi manipis lang yung foam eh. Pero flexible. Then ang railings na to ay steel. So idol Genesis, ano yung feedback mo dito sa saddle na to? Comfortable ba sir? Comfortable naman kaso medyo masakit sa puwet pero kailangan ng padding lang talaga. Magdo-double padding ka. Sa short no, Sa short. yung mga 20D yata yun eh no, 20D gel pad. Yan, so ito yung kanyang feedback sa kanyang saddle no. So next naman sa drive train setup na kanyang MTB. So naka 1x setup ulit ito. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. So ito yung kanyang MTB shifter no. So Yami pala yung kanyang MTB shifter no. Shimano Deore na M6100 no, na 12 speed. Yan, matindi yung drive train setup ni Kuya Genesis no. So next naman ito kanyang MTB crank. Ito nga, balik na tayo sa pambansang MTB crank na IXF Janko na Halotech. 170mm na crank arm, pang 3x2, 104 BCD para sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. Itong kanyang bottom bracket ni Shimano BB52 no, na Halotech threaded bottom bracket. Next naman ito kanyang chain ring na 1x narrow wide na rounded. Ito yung Decas na 3080 na 104 BCD. So next naman ito kanyang flat pedals. Ito yung VV Max. Seal bearings pa tong VV Max no? Seal bearing sir, bali for 4 na bearing po ata. Marami palang seal bearings to. Malamang matibay to no? Matibay po. Yun. So next naman itong kanyang chain. Pagkakita ko dito VG Sports. VG Sports na hollow plate. 12 speed din to no? Speed. Yun, so next naman ito kanyang MTB cassette sprocket. Nakita ko dito Sunshine no? Sunshine na 1150T na 12 speed no? Yun, so next naman ito kanyang rear derailleur na pang MTB. So ito yung Shimano Deore M6100 na pang 12 speed. So nakita ko na itong sa taas na pulley stock to ng Shimano. Ito iba. Ano ba pala din ito idol? Sagmit. Sagmit. Ilang tit ito idol? 15. 15. Ano yung ilang tit yung sa taas? 14 ba? Ganun din. Parehas na 15. So ano ba yung feedback sa'yo nung sagmit mo na RD pulley? Mas gumaan po yung padjak lalo sa ahon po. Ayan ba yung ceramic na tinatawag nila? Yung ceramic bearings ba yung tawag nila? So ceramic bearing. Ceramics daw ito no. Yan, so ito yung kanya sa drive train setup ng kanyang MTB. So next naman sa wheelset ng kanyang MTB. So magsimula muna tayo sa tires. Ito yung sikat na Maxi Space. Maxi Space na 29x2.1 na wire bead exit tire no. So kung titingnan natin, di naman kalbo no? Kasi nakita ko doon sa social media kalbo kalbo, panot na Maxi Space. Ito may buhok pa no. Yan, so yun nga guys no. 29x2.1 yung gulong no. Then 27.5 yung frame at saka 27.5 na non-suspension corrected na rigid fork. So tignan natin clearance dito. Malaki dito kaso lang maliit, hindi pantay no. Sa kabila. Hindi pantay. Yung sa Bakit pala hindi pantay to? Sa mekaniko. Kasi sabi niya daw, ang rason niya, naka-12 speed daw kasi malaki yung sprocket. Kaya nag-adjust daw papunta sa kabila. Kumbaga, yung buong gulong, asymmetric lalabas, nakaganon. Oo nga, no? Kahit sa Tosi Canter ko, ganun din yung kinalabasan niya. Pag 12 speed, ganun talaga. Nagiging asymmetric. Ang tanong ko lang, baka mamaya, iba yung dito, iba yung sa harap. Di ka ba na Hindi naman po. Di ka ba nagkakaroon ng problema? Baka kasi iba yung alignment dito Gets mo ba ibig ko sabihin? Yung isa kasi parang nakaganon. Baka mamaya dun sa harap, nakaganon. Maganda. Para magkaiba no? Pero ito na talaga yung ito talaga yung pwesto ng wheelset mo no. May balak pa ako siguro dalhin sa ibang mekaniko yan. Okay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan no. Akala ko dahil lang sa hindi Yan yung sabi ng mekaniko tagal talaga daw yung kailangan daw talaga doon banda. Kasi naka 12 speed daw. Kasi dito kung titignan kung titignan ko yung clearance dito sa kabila, malaki, mga siguro 10 mm. Yan ang estimate ko dito, yan 10 mm laki no. Pero dito sa sa kabila, dito yung maliit Ayan mga na lang siguro. Mga tingnan ko nga kasi nahirapan yung GoPro ko Yan siguro mga 2 mm o 2.5 mm. Yan mga lamang 2.5 mm no. Iso na lang ang clear. Oo. Pero kung i-average natin, kung ipapantay natin yan, pasado naman yan dun sa minimum ko na 4 to 5 mm na clearance to. Ano lang talaga, lang ako medyo nanibago lang sa pwesto Ayan, so dito yun sa kanyang sa frame no. So tignan natin dun sa rigid fork niya. Ito talaga talagang pasado to kasi meron na akong vlog dati niyan sa CST All Terrains na 2.1 din no. Yan,
Medyo hindi rin pantay yung pagkaano, pero konti lang naman yung diferensya. Mga ano rin siguro to mga 7mm ang clearance dito. Dito naman sa Ford. So next naman idol, ito pala, nakalagay pala yung ano nito, brand. Itong kanyang 29er na MTB rims. Ito yung Sagmit Evo 3. Sagmit Evo 3 na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nipples mo Ragusa, no? Opo. Yeah, Ragusa. Kasi marami na ako na bike check na Ragusa yung ganitong klaseng spokes and nipples, no? So next naman ito kanyang MTB hubs. Ayun nga, Speed 1 ano to? Speed 1 Soldier Pro. Pro naman to. May dalawang klase ito. Speed 1 Soldier, may Pro daw yung. Kasi yung iba Soldier lang. Ito, ngayon ko na Pro. Parang ngayon ko nakita ng Speed 1 Soldier Pro eh. Ilang poles naman itong 6 poles? 6 poles. 6 poles lang. Wala yung tigta tatlo. Plain lang na 6 poles. Ayun, kasi type of rehab body then seat bearings. So i-check natin yung tunog nito idol kapag naka free wheel. Yan guys, no, yan yung tunog ng Speed 1 Soldier. Speed 1 Soldier Pro MTB hubs kapag naka free wheel. Yan, then last lang sa brake set ng kanyang MTB. Ano to, Shimano MT200? Shimano MT200. Ayun, kasi meron na kasi 201 eh, no? Shimano MT200 na hydraulic brakes at ito ay dual piston. So last lang sa kanyang disc brake rotors. Yung snail pala, no? Snail. Yan, snail na 160mm ang diameter sa harap at saka sa likuran. Parehas na floating and ball type disc brake rotors. So Idol Genesis, magkano yung total estimated na nagastos mo dito sa Mountain Peak Aero? Nasa 16 to 15? 15 to 16. Ayun, 15 to 16,000, no? Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Aero Rigid MTB ni Idol Genesis Salazar. Yan guys, no, na-i-bike check na natin tong Mountain Peak Aero Rigid MTB ni Idol Genesis Salazar. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, shoutout ka na. Shoutout nga pala sa mga pamilya ko dyan sa probinsya, sa Iloilo. Yun lang po. Ayun, salamat sa pagpunta mo dito, no. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and ride safe po sa inyo.